Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Praise the Lord! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ang Daylight Devotion na sumasaimpapawid sa Light TV Radio at napapakinggan din po sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJB 1458 Radio Calabarzon. Kasabay din po itong napapanood sa FB Live at maging sa Light TV God's Channel of Blessing FB page. At ngayong umagang ito po ang inyong lingkod, si Pastor Nelson Santos ng Jesus is Lord Church, Ginto Chapter. At sa umaga pong ito, samahan niyo po ako sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita o ng salita po ng Diyos. At ang title o the title of my message na gusto ko pong ibahagi po sa inyo ngayong umaga pong ito is about how to manage our anger. Paano po ba natin mapapamahalaan ang ating galit? Alam nyo, napakahalaga ho na bilang mga Kristiyano ay alam po natin kung paano po tayo maging mahinahon o mapagtimpi sa ating pong mga buhay. Naalala ko po yung sinabi ng Biblia doon po sa aklat ng Proverbs chapter 14 beginning verse 17. Ang sabi ron, ang tao daw pong mainit ang ulo ay madalas ay nakakagawa ng di nararapat. Ngunit ang taong may hinahon ay laging nag-iingat. So, pero yung mga hindi ho mapagtimpi, mabugnutin, madaling magalit, ay kadalasan daw po ay nakakagawa ng mga bagay na hindi nararapat. At doon po sa verse 29 ng Proverbs chapter 14 ay mabasa po natin na ang tao daw pong mahinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, subalit ang madaling pagkagalit ay tanda naman daw po ito ng kamangmangan. Kaya ho, napakahalaga na bilang isang Kristiyano o isang mananampalataya o tayo po ay nabubuhay sa daigdig na ito para maligtas tayo sa anumang mga panganib o banta ng kapahamakan, ay napakahalaga ho na matutunan po natin kung paano po natin i-manage o mapamahalaan o mailagay under control ang galit sa puso ng bawat isa po sa atin. Dito po sa aklat ng Ephesians chapter 4 beginning verse 26 to 27, ang sabi po rito, in your anger do not sin, do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Sabi ng verse 27, and do not give the devil a foothold. Meaning to say, huwag nating bigyan ng pagkakataon ang diablo sa buhay natin. Sapagkat kapag hindi natin natutunang i-control ang galit sa ating buhay, ang sabi nga ng aking pong nabanggit kanina ay posibleng makagawa tayo ng mga bagay na di nararapat.
At ito ho ay sa ikapapahamak at hindi po sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Naalala ko ho ang atin hong kinikilala na man of God na siyang ginamit ng Diyos upang pangunahan ang mga Israelita upang ilabas doon po sa Ehipto, upang dalhin doon sa lupang pangako. At ayon po sa kanyang kasaysayan, mightily ay talagang ginamit po ng Diyos itong si Moses. Subalit ang naging problema ho ay dahil sa hindi niya na-control ang kanyang galit, dahil nga sa sobrang tigas ng ulo ng mga taong kanyang pinamahalaan, ay hindi po siya nakarating doon sa lupang ipinangako ng Diyos para po sa kanila. Dahil nga po hindi niya na-control ang kanyang galit. At sa sobrang galit niya, nakalimutan niya na sundin ang instruction ng Panginoon. Nang sabi ng Panginoon sa kanya, nung humihingi ang mga Israelita ng tubig, ay magsalita ka sa bato at dadaloy ang masaganang tubig. Magsalita ka lang. Pero sabi ng Biblia, instead na magsalita si Moises doon sa bato, hinampas niya ang bato ng 3 beses, katulad nung unang inyutos sa kanya ng Diyos. So, dahil nga na masyado siyang na-overwhelm ng pagreklamo ng mga Israelita. That's why ay natabunan sa kanyang isip, sa kanyang puso, yung instruction ng Panginoon na magsalita ka lang. Speak only to the stones. Speak only to the stone. At dadaloy ang masaganang tubig. Pero sa halip na magsalita ay kanyang pinalo ang bato. At nangyari po, iyon ang naging dahilan kung bakit hindi po siya nakapasok sa lupang pangako. How to manage our anger? Naranasan na po ba natin na tayo po ay magalit? Yes. Siguro halos lahat sa atin ay walang exempted dito. Lahat tayo ay nakaranas na magalit. Yung napagalitan o dahil napagbintangan ka ng hindi mo naman ginawa. So, mahirap naman yun, no? Yung napagalitan ka dahil sa salang hindi mo ginawa. Pero, yan pong mga experience na yan ay lalo pong nakapagpapatibay. Kung ating pong titingnan ay nakapagpapatibay po ito ng ating pong relasyon at ng ating pananampalataya sa ating pong Panginoon. Ano po ba ang ibig sabihin ng anger? What is anger? Ang anger daw po is an emotion characterized by antagonism towards someone or something you feel has deliberately done you wrong. Yung anger, ito yung bagay na nag-udyok sa iyo upang gawin at makadama ka ng bagay na ito dahil doon sa isang tao naggumawa sa iyo ng pagkakamali. Dahil hindi mo nagustuhan yung kanyang ginawa. Mali eh. Na-violate yung hinahanap mo, yung standard mo, yung gusto mo, hindi niya ginawa. At sa halip ay
pinagsabihan ka pa ng hindi maganda, doon po dumarating yung galit, no, sa puso ng isang tao. That's why dapat, at ang galit to, ang sabi po rito, ay mayroong mga effects o mga epekto o dulo sa buhay ng isang tao kapag hindi po niya nakontrol ang galit. Ang number one epekto po nito ay headache, yung pananakit ng ulo. Dahil sa sobrang galit, hinanakit at sama ng loob na naramdaman mo sa sitwasyong yun, di ba kumisan sumasakit yung ulo mo. Yun ay cause ng anger Ang pangalawa, yung digestion problems such as abdominal pain. Yan ho ay nagiging resulta din ng galit sa ating buhay. Yung hindi tayo matunawan doon sa ating kinain at nakakaramdama tayo ng pananakit ng ating tiyan. So, yan po'y bunga po ng galit. And number 3, yung tinatawag na insomnia, hindi ka mapagkatulog. Lalo kapag na-imagine mo yung taong gumawa sa'yo ng kasalanan, ng pagkakamali, gigil na gigil ka kaya hindi ka makatulog. Insomnia. Number 4, increase anxiety. Yung pagkabalisa mo, lalong tumataas ang level ng pagkabalisa at pag-aalala mo because of anger. Then, depression. Siyempre, kapag galit tayo, so nawawala tayo sa mood, wala tayong ganang kumain, wala tayong ganang magtrabaho, wala tayong sigla sa mga bagay na ginagawa natin, kaya nadidepress tayo. And then yung next is high blood pressure. Tumataas yung BP mo dahil nga nagagalit ka Hindi mo makontrol ang galit mo. Yung pagka nag-BP ka, ang taas ng BP ko koso yun na anger na naramdaman natin na ayaw nating pakawalan sa ating buhay, na dapat ay we need freedom from anger. At ang pang-7, yung tinatawag na skin problem. Magkakaroon ka ng mga rashes sa iyong balat o kung ano pa mga bagay. Nagkakaroon ka ng skin problem such as eczema. Ayan. Yung po palang eczema ay cause of anger yan. No? Sometimes. At yung pang-8 ay yung tinatawag na heart attack. Kaya marami pong mga tao ay maagang umuwi doon sa langit dahil nga po sa anger. Dahil sa kabiglaan, biglang tumaas ang dugo sa kanyang ulo, nagalit siya, at naging dahilan ng kanyang atake sa puso. Ngayon, paano po natin to i-manage? How to manage our anger? Meron pong ilang mga tips na dapat po nating tandaan kapag ang anger ay nariyan na at gustong pagharian niya ang ating isip, ang ating puso, maging ang ating buhay. How to manage your anger? Sabi rito, think before you speak. Sabi nga nung isa na akin narinig ay magbilang ka ng 1 to 100 bago ka magsalita. Magbilang ka ng 1 to 100 before you speak. Sabi nito ay think before you speak. Before you speak.
mag-isip ka. Hindi yung agad ay magsasalita tayo. Kalimitan ho, kapag galit tayo at nagsalita tayo, sable yun. At ang pangalawa, express your anger once you are calm. Kapag kalmado ka na, nahimasmasan ka na, doon mo i-express yung galit mo, ang sabi rito. At ang pangatlo ay take time out. Time out muna. Pahinga muna. Kapag nandiyan na yung galit, take time out. And get a distance from that person. Kung kaharap mo yung tao na kagalit mo, lumayo ka muna. Take a time out and get a distance from that person. Upang sa ganon ay lumamig ang puso mo, ang emotion mo, ang isip mo, at tunay nga na makalaya tayo doon sa espiritu ng galit na ating pong naramdaman. Yan ho, no? At ang pang-apat ay let us identify possible solution. Ano ba ang solution para mawala itong galit na ito? So mag-identify ka ano yung number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Mag-isip tayo kung ano yung mga bagay na possible solution para ma-manage po natin yung anger sa ating buhay. Let us identify possible solutions. And then don't hold grudge. Huwag nating kikimkimin o itatago ang ating pong galit. Kailangan palayain natin ang tao na atin hong nakagalit o nakakadama tayo ng pagkamuhi o pagkagalit sa tao yon. I-release natin sa Panginoon. Lord, bigyan mo ko ng pag-ibig sa aking puso sa taong yon. At patuloy na ipag-pray natin na tayo ay palayain ng Diyos sa spirit of anger. Kasi po yung anger, spirit yan na hindi po yan galing sa Diyos. This is not the fruit of the Holy Spirit, kundi yan po ay deeds of the flesh, bunga po ng kasalanang ating nagawa. Kaya mahalaga don't hold grudge. At ang panghuli ay get some exercises. Mag-exercise tayo, mag-focus tayo sa ibang mga bagay. Ano yung mga hobbies mo? Ano yung mga libangan mong ginagawa? Basketball, o tennis, o table tennis, or Scrabble, chess. Doon ka at mag-focus, get some exercises. O yung mag-gym tayo. Ano man po yung mga bagay, o kaya breast walking, mahalaga po yun para ang galit ay mawala po tayo dun sa focus ng ganoong kalagayan at ma-divert tayo doon sa iba't ibang mga bagay upang makalimutan natin, makalma tayo at mapanauli ang sigla at alab ng ating pananampalataya sa Diyos. Of course, maganda rin po na magkaroon tayo ng Bible reading, pagbabasa ng salita ng Diyos. Let us doing the habit of praying, pananalangin. So, marami pong mga bagay para na po pwede po tayong magawa para hindi tayo ma-focus doon sa
sa galit o sa taong nakagalit natin, kinamumuhian natin, ay yun ho ang dapat natin gawin. Ngayon po, in our conclusion, may napakaganda pong talata dito po sa Ephesians chapter 4, beginning verse 30 to 32. Napakaganda po nito, ano? Sabi rito, and do not grieve the Holy Spirit of God. Huwag daw po nating dulutan ng pighati ang banal na Espiritu ng Diyos, with whom you were sealed for the day of redemption. Sapagkat ito pong Holy Spirit, ito ang tatak natin bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya ni Jesus. Ang Holy Spirit, ito po yung sealed natin, tatak sa araw po ng pagtubos o pagliligtas ng Diyos sa ating lahat. Kaya ho, yun lamang pong may mga tatak ng banal na Espiritu, sila lamang yung makasama sa tinatawag na raptured of the church. Yung first phase ng second coming ni Jesus, no? Yung tinatawag na raptured of the church. Ang Holy Spirit po, ito po yung sealed ng bawat isang Kristiyano for the day of redemption. At ang sabi ng verse 31, get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, slander, along with every form of malice. Kita nyo, sabi rito, get rid of all bitterness. Alisin daw po natin ang lahat ng hinanakit, lahat ng sama ng loob, galit, poot, pagkabuhi. Lahat ng ito ay alisin natin. Yung pambubulyaw sa ating kapwa. Lahat ng ito ay alisin daw po natin sa ating mga buhay. Huwag natin bigyan ng pagkakataon na makakilos o makagawa ang lahat ng ito sa ating buhay. Kaya sabi ng Ephesians chapter 4 verse 27, do not give the devil a foothold or any foothold ng anumang pagkakataon. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ang diablo. But instead, sabi ng verse 32, Ephesians chapter 4, be kind and compassionate. Be kind and compassionate to one another. Maging mabait daw po tayo at maging maalalahanin sa isa't isa, forgiving each other, patawarin po natin ang bawat isa, magpatawaran tayo sa isa't isa, just as in Christ God forgave you. Kung paanong tayo pinatawad ng Diyos dahil kay Kristo Jesus, ganun din daw po ang gawin natin. Maging mabait tayo at malalahanin sa ating kapwa. At ang spirit of forgiveness ay huwag po nating i-eliminate sa ating puso, sa ating buhay. Dapat ho ay naroon ang love and forgiveness sa bawat isa. Yung pagmamahal at pagpapatawad ay lagi po itong magkasama upang sa ganon ay patuloy na manage po natin o mapamahalaan po natin ang galit sa ating buhay. At tunay nga na tayong lahat ay patuloy na pagpalain at ingatan ng Diyos sa ating buhay. At tandaan po natin, lahat ng ito'y magagawa po natin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Kaya ho, kung tayo ho ay nasa Panginoon, dito po mangyayari na ang pagbabago ay magaganap ng lubusan sa ating buhay.
That's why sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creature. Old things, ang lahat ng mga lumang bagay, old things, ang mga lumang bagay ay nagsilipas na. All things has passed away, and behold, all things are become new. At ngayon daw po yung lahat ng bagay ay naging pawang bago na. Kapag tayo pinakipag-isa kay Kristo Jesus, doon natin magagawa na ma-overcome ang anumang galit, hinanakit, sama ng loob sa ating puso, at tayo totohanang babaguhin ng Diyos at magkakaroon tayo ng tinatawag na Christ-likeness o yung tinatawag na Christ-like character in the name of Jesus. At para mangyari po ito, mahalaga ho ay tanggapin natin si Jesus sa ating buhay at kilalanin siya bilang Panginoon at ating pong tagapagligtas. Yumuko po tayong lahat at kumigit at tayo dumako sa isang panalangin. Hallelujah. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Amang banal na sumasalangit, patawarin niyo po ako sa aking pong mga kasalanan. Kasalanang aking nagawa mula pa sa aking pagkabata at hanggang sa kasalukuyan. Linisin niyo po ako at hugasan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. At binubuksan ko po ang puso ko pong ito, tinatanggap kitang tunay bilang tunay kong Panginoon at tunay kong tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at simula sa araw na ito, ikaw na ang maghari sa puso ko pong ito at matutunan ko na i-control ang anumang galit o anumang mga bagay na ini-inject sa akin ni Satanas upang gawin ang mga bagay na gusto niya. Samahan niyo po ako sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless you at hanggang sa muli po, ito po si Pastor Nelson Santos ng Jesus is Lord Church, Giginto Chapter. God bless you at pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion.